O eto, at pero in fairness, lilingon-lingon si Babalina, kasal ng anak niyang kinasal parang may hinahanap. Pangulo natin hindi siya sinong hinahanap ni Amy? Si BBM? Ito isang account mo, idol? O, Bagti Channel, opo. Yan yung isang account ko. Yan, yung nasa taas. Pero Bagti Channel tayo naka-live, 'di ba? Kasi pagpapahingahin ko muna si JR Baligo. Pero si Boss JR hindi. Dario Padilla, shoutout. O ayan, ito lalaking sablay. Napakalaking sablay dito ni Leandro Leviste. Ibig sabihin, dito sa sinabi ni Leandro Leviste, dito napapatunayan na ginagago niya lang ang taong bayan. Kasi according dito, mula pa noong Setyembre, sinasabihan na ako, nagagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang Cabral Files at mananahimik na lang ako para sa sarili kong kapakanan. Kailan niya sinabi na nakuha niya yung kopya ng Cabral Files? 'Di ba November? 'Di ba November niya binabanggit? Late part of October. Paano sasabihin nung September, tinatakot ka, ini-intimidate ka kung wala pa sa'yo yung nasabing files? Meaning in advance, saka lang naman sumambulat yung Cabral Files na yan by November. 'Di ba? Paano ka tatakutin ng mga tao, tungkol sa Cabral Files kung hindi mo pa yan isinasambulan? Tita Joanna, shoutout. Hello, hello, hello. Kaya dito, nanggagago na lang itong abnormal na 'to, sa totoo lang. Nag-iingay na lang 'to dahil sa mga napipintong mga asunto na kanyang kinakaharap. Kaya pati mga tao ginagago na lang. 'Di ba, Ma'am Rubian Rosario, shoutout. Hello, hello. Paano ka tatakutin? Paano ka i-intimidate sa isang bagay na hindi pa napapasakamay mo nung panahon na yun? Yun lang. Ngayon, gets nyo na kung paano manarantado 'to, 'di ba? Wala pa diyan, pahukus-hukus pa lang 'to, pero may kalalagyan dahil may narinig ako diyan sa may Kongreso na iimbestigahan daw kung paano naibenta ni Leandro Leviste yung kanyang kumpanya na dapat pinagpapaalam muna, diyan sa may Kongreso. Okay. Maliban diyan sa isang sabi pa ni Leviste, sa pagbubukas ng Congress magsasalita sa floor tungkol sa pagbebenta ng franchise. Kasi nga, malakas lang ang loob ni Leviste dahil nagtatago siya sa kanyang parliamentary immunity na pwede siyang magsalita sa plenaryo, magbintang ng kahit ano, ay dahil hindi siya pwedeng kasuhan kapag siya ay may privilege speech. Watching, hawig ni Lepiste at Piao. Sabi dito ni Edmundo de Vera, Ma'am Jane Panganiban is watching. Pero ito, mukhang hindi lang yata si Lepiste ang makakasuhan dahil itong si Miao Miao, si Kiko Barsaga ay napikon na ang NUP party, no? Sa pamumuno ni Congressman Ronnie Puno, mukhang may kalalagyan dahil nga sa pagbibintang ni Kiko Barsaga na nagkaroon daw ng lagayan sa Kongreso. Okay. Eto yun, eto. Andali. Wait. Bluetooth. Yan. Sige, bati-bati lang kayo habang kino-connect ko lang 'tong Bluetooth. Yan. Ayan. Ito yung usapin diyan. Si House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno sa mga aligasyon ni suspended Congress Miao Kiko Barsaga. Ang huling Ano daw? Congress Meow? Pahinga natin.
Tila napuno na si House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno sa mga aligasyon ni suspended Congress Miao Kiko Barsaga. Ang huling banat kasi ng kongresista na bili raw ng isang bilyonaryo ang partido ni Puno. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Tandaan ninyo, NUP din si Kiko Barsaga. Arlene Piandiano, maraming salamat po sa inyong 5 stars. Thank you po. Ayun, pasalamat muna tayo. Ayan, may pakinggan ulit. Kakasuhan ng National Unity Party o NUP si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga panibagong pasabog nito sa kanyang social media account. Sinabi ni House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno, hindi na nila palalampasin ang mga walang basihang aligasyon ni Barzaga. Sa kanyang post, sinabi ni Barzaga na tumanggap daw ang mga miyembro ng NUP ng suhol galing kay billionaire Enrique Razon kapalit ng pagsuporta sa dating House Speaker Martin Romualdez bago ang Enrique Razon, ha? eleksyon noong 2025. Pero kaagad din naman itong binura ng kongresista. Pinalitan niya ito ng panibagong post laban kay Congressman Puno matapos nitong ihayag na kakasuhan ng partido si Barzaga. Sabi ni Barzaga, pwede naman daw siyang kasuhan ni Puno pero pagpapatunay lang daw ito na nabili na ng negosyanteng si Razon si Puno. Giniit ni Puno, walang basihan at masama ang layunin ng mga paratang ni Barzaga. Wala naman daw kasing naging kalaban si Romualdez sa kanyang distrito kaya hindi makatwiran ang bintang ni Barzaga. At dahil sa mga akusasyong ito ni Barzaga sa mga miyembro ng NUP, sa korte na lang daw sila magkita. Ang NUP ay partidong minsang pinamunuan ng ama ni Barzaga na si Elpidio Barzaga Jr. at kinabibilangang partido rin ng batang kongresista. Noong Disyembre ng nakarang taon, sinuspindi si Barzaga ng Kamara ng 60 araw ng walang sahod at benepisyo dahil sa ilang posts nito sa kanyang social media account na umano'y puro paglabag bilang isang mambabatas ng mababang kapulungan. Ngayong darating na Pebrero sana nakatakdang matapos ang suspensyon ni Barzaga. Pero ilang mambabatas ang nagpanukalang dumaan muna siya sa fitness test para malaman kung angkop na siyang magtrabaho muli. Pero tila magbabago ang storya ngayong panibagong kaso na naman ang kakaharapin ni Barzaga. Sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na buwan, nakahanda raw si Barzaga na mag-privilege speech para patunayan ang umano'y suhulang kinasangkutan ng NUP. Kailangan pa ng privilege. Pero pasalamat muna ako, Manang Mimi. Thank you sa iyong 5 stars. Thank you very much. Oh, thank you so much. ありがとう Sabi ko sa inyo no, nung unang suspension pa lang ni Kiko Barsaga, hindi na yan makakabalik. Actually, meron pa naka-line up na panibagong 2 ethics complaint na naman. Oh, 2 kay Kiko, hindi, 2 rin yata kay Leandro Lebiste. Oh, speaking of Speaking of Enson, ito muna, patutsadahan ni Kiko at saka ni Ping Lacson. Oh, I mean to apply as the yung pagbira ni Ping Lacson kay Amy Marcos, abay ang sumagot si Miao Miao ng Dasma. Abay sabi dito ni Miao Miao ng Dasma, syempre ayaw ng Miao Miao sa Senado. Baka umiyak ka ulit ang mag-resign sa Blue Ribbon Committee. Lakas mangantyaw eh. Lakas talaga mangantyaw yung mga abnormal sa totoo lang. Huwag kayong ano dyan. Pero ito, dahil nga dyan sa ano yan, pinilahan. Ito yung trending ngayon na balita, mga kapatid. Aloy Bautista ng Pasig. Hello, bossing. Enrique Razon files cyber libel complaint against Representative Kiko Barsaga over Facebook post. Patay ka rito. Oo, kasi libelous yung poste. Nagbibintang, nagpaparatang, masyadong mapanira. At ang narinig ko parang may danyos na hinihingi maliban dun sa pagkakaso.
medyo malaki-laki yung hiningi o inilatag na danyos perwisyo, halaga ng danyos perwisyo ni business tycoon Enrique Razon. Oh. Pero, hindi naman lilipas ang balitang yan nang hindi sumasagot si Meow Meow. Pakinggan pa rin natin, dalawa sila, Lebiste at Barsaga. Sasama na. Eto, pakinggan natin yung depensa ni Barsaga. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos received by the National Unity Party's candidates during elections from businessman Enrique Razon. I will be presenting the evidence of my claims in both Congress and in court. Bakit kailangan pa niyang antayin yung kanyang privilege speech sa plenaryo kung pwede na naman niyang ilatag ngayon sa taong bayan? Natatakot din na mabalikan. Our country is controlled by wealthy businessmen, and Razon is the most powerful of them all. But good must always stand against evil, no matter how wealthy and influential that evil is, for that is my duty as a trusted leader of the Filipino people. Enrique Razon may have all of our country's wealth at his disposal, but he is poor and empty in the eyes of God. We will fight corruption until the very end. In the face of imprisonment and death, we shall stand against this evil that plagues our beloved nation. Let justice be done. God bless the Philippines. Paano siya lumalaban ng korupsyon, hindi naman siya nagpe-present ng mga ebidensya? Paano siya lumalaban ng korupsyon pero hindi naman niya pinapangunahan yung pagkakaso? Hindi paglaban yung korupsyon, hindi puro yung propaganda, hindi paglaban yung sa korupsyon eh. Yung pagdadakdak, hindi yung paglalaban ng korupsyon. Kailangan ng taong bayan yung makita yung gawa. Hindi lang yung pagdadakdak na akala mo pusa lang. Diba? Wala namang pangyayari dyan, pero abangan natin yung mga susunod na kabanata dahil mukhang seseryosuhin yata siya ni business tycoon na Enrique Razon. At ngayon, napag-iisip-isipan na maliban sa ethics complaint na ipa-file ng NUP diyan sa may kongreso, talagang kakasuhan nila itong si Kiko Barsaga sa korte. Sabi ko nga sa inyo kunin nyo lang na testigo si Kiko Barsaga para idiinsinin yung pinsan niya. Sabi nga ninyo, talagang proven na mula noon hanggang ngayon na basta Barsaga, sintu-sintu. Sabi yan ni ninyo. Diba? So, eto, dito tayo.